Hello po sa ating lahat. Very interesting itong araw natin ngayon. Bakit? Kasi pinanood natin yung hearing, Quadcom hearing, kung saan imbitado si former President Duterte. In fact, ang nangyari ay ni-postpone na ito. Okay, ni-postpone ni set yung nag-set sila ng different schedule. Ngunit nung nalaman na aatin itong si President Duterte, so yan, itinuloy nila, no? Ngayon, baka may psychological yan, ano? Baka kasi it was already publicized na i-announce na ipopospone yung hearing. Kaya baka naman dahil alam ni Duterte na ipinospone yon, kaya hindi prepared yung malamang hindi prepared yung mga members ng nasabing body, kaya pwede rin yan dahil naisip nilang aaten para ma-caught in surprise yung mga members ng Quadcom. So in other words, hindi sila ready sa kanilang mga tanong, sa kanilang sasabihin. But then, sa nakita natin, bagamat sabihin natin na hindi sila ready, yet okay naman. Kung ikuha natin, ready sila, talagang very good yung preparation. Okay. Kaya very exciting. So imagine, for such a long time, nag-meet uli in person itong mortal na magkaaway, si former President Duterte at saka si former Senator Trillanes. So ganun din itong si former President Duterte with itong si former Senator De Lima. So very very exciting, ano. In fact, ang nakikita kong pinaka-exciting doon yung yung World War ni President Duterte at saka ni former Senator Trillanes. Okay, siyempre alam naman natin at itong talagang ganun yung mga sinasabi itong si former president. Mabuti na lang at least na-avoid yung kanyang PI. Ano yung tama yung PI. Okay. Kasi talagang kung gagawin niya yan, siya ay makokontempt. Ngayon, ito yung something na sa palagay ko napakahalaga doon, ano. Ito yung sinasabi nitong yung congresswoman from Duterte's Youth party list. Siyempre, ano bang saan mong sasabihin ng party list ng Duterte? Siyempre, about yung kabutihan ng mga Duterte. So wala nang iba, no? Okay. Ngayon, historically, hindi maganda yung ng mga ganitong movement o samahan. Kasi ang isa sa mga isang factor na nagpalala sa digmaan noon sa Germany nung World War II sa Europe ay yung Hitler's Youth movement. Kasi
nung panahon ni Hitler, malilit pa yung mga ano, yung mga batang Aleman. Talagang kuwan na sila, brainwash about maganda raw pag si Hitler ang mamuno, i-conquer nila yung Europe. Pagkatapos hindi lang Europe, kundi the whole world. So, talagang kuan ano, brainwash yung mga kabataan. Kaya yun, kung titignan natin, ano ba yung mga huling stage ng digmaan noong yung mga German armies ay nagsusurrender na. Yung mga kwan, yung mga na-brainwash na Aleman, yung mga members ng Hitler's youth. So, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paglaban bagamat talagang talong-talo na ano kasi na-brainwash nga yung kanilang isip tungkol kay Hitler at saka tungkol sa German Third Reich. Okay, so pag ikumpara man, it is not good. Okay, ano bang glory ng hindi naman tayo masyadong against naman sa Duterte, but din tinitignan lang natin yung mga pangyayari. So, ano ba yung glory ng yung Duterte administration? Okay, I agree ako na at least may marami din mga nagawa. Iba din kung titignan mo, talagang tuloy-tuloy naman yung paggawa ng mga infrastructure, mga project. Kahit sino ang kahit na sino ang president. Okay? Kaya yan. Pagkatapos ito ngang representative from that party list, yung Duterte party list, grabe talaga. Puro Duterte. Okay, ngayon, gusto ko magbigay ng ilang punto doon sa sinabi niya. Ito, sabi niya, dapat talagang suportahan natin itong mga Dutertes nga dahil sila yung maraming boto na nakuha. Okay? Yung election 2016 at saka yung election 2022. So, yung former president as well as the present vice president. Okay, dapat daw talagang full support dahil marami yung kanilang boto. Ngayon, ito yung masasabi naman natin, ganito na lang ba tayo? Kahit ang mga politiko ay, aliba, marami silang nagawang pagnanakaw, kamalian, anomalya, and so on. Dahil marami silang boto, hindi ba natin sila i-contempt o hindi ba tayo gagawa ng aksyon? So mali naman yata yan, Para sa akin, ang mga elected officials natin, kung mayroon silang anomalya, na talagang yan, talagang nakikita natin na true, hindi naman fabricated. So, we have to do some action. Okay? Hindi yung porque marami silang boto, libre na lang sila. Hindi ang ganyan, So, okay, yan, that's one point. Then another point, sinabi niya na talagang sila ay lumalaban talaga para sa bayan. Like, linalabanan nila yung mga NPAs and so on, ang mga Dutertes at saka iba pa. Talagang sila ay concerned sa bayan. Ngayon, ito naman ang masasabi natin, Okay, anong masasabi natin doon sa kanilang ginagawa pag may ginagawa ang China na hindi maganda sa akin? 'Di ba? Wala. So, yan ba yung pagmamahal sa bayan? Yung
kinukuha na yung mga teritoryo mo, yet hindi ka kumikilos. So, yan ba ay pagmamahal sa bayan? So, hindi ako naniniwala dyan. Ano? Ang mga Pilipino na may pagmamahal sa bayan, dapat talagang ang kanilang concentration yung para sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Okay, so yun lang ang kwan natin, ano? Pagkatapos, puro mali-mali nga. Bakit daw hindi gagawa din ng hearing tungkol sa mga napatay ng mga dorogista, napatay ng mga NPA and so on. So gagawa siya ng kwan, gagawa siya ng, ang alam ko diyan, gagawa din siya ng I think batas o request o whatever. Okay, so ganun yan, ano. Tama naman yung sinabi ni na Rip Acop at saka Abante. So believe din pala ako dito, ano, kahit na may edad na, talagang lumalaban. Talagang marami yung nagagawa nila sa Pilipinas. Ito yung mga talagang Pilipino na concern sa ating bayan. Okay? Kaya tayo naman, tayong mga Pilipino, luwagan natin ang ating isip. May mga political clan, nakita natin na talagang hindi maganda ang ginawa natin. Huwag natin silang suportahan. Okay, kung mayroon tayong mga grupo diyan, kahit political clan na talagang tumutulong, so natin sila, tulungan natin sila. Okay, so yan ang masasabi natin. So muli, thank you, sana i-like at saka subscribe naman sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.